tulad ng mga bata. Ang sinabi ni Jesus na kailangan nating maging katulad ng mga bata ay matatagpuan sa Mateo 18:3. Tunay na sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbalik loob at maging katulad ng maliliit na bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Hinihimok ni Jesus ang mga tao na magkaroon ng puso na mapagkumbaba, mapagtiwala at masunurin tulad ng mga bata. Hindi ibig sabihin na literal na maging bata muli, kundi magkaroon ng mga katangiang likas sa bata. Ang pagiging tapat, masunurin at may pusong dalisay na kinakailangan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Si A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ay nagturo ng mga aral na may pagkakatulad sa sinabi ni Jesus tungkol sa pagiging katulad ng mga bata pagdating sa pagkakaroon ng dalisay na pananampalataya at mapagkumbabang puso. Sa mga katuruan ni Prabhupada, madalas niyang bigyang diin ang pagtanggap sa mga turo ng guro at ng Diyos ng may mapagkumbabang puso at lubos na pananampalataya. Binibigyang halaga niya ang ideya ng pagiging matapat, masunurin at mapagtiwala sa Diyos at sa guro, katulad ng isang batang nagtitiwala sa kanyang magulang. Narito ang ilang pangunahing punto sa kanyang aral na may pagkakatulad sa Mateo 18:3. Pagpapakumbaba, humility. Ayon kay Prabhupada, ang isang deboto ay dapat mapagkumbaba at isuko ang kanyang sarili sa Diyos. Tulad ng sinabi ni Jesus na dapat tayong maging katulad ng mga bata. Itinuro rin ni Prabhupada na ang deboto ay dapat manatiling mapagkumbaba at walang yabang. Pangalawa, pagtitiwala at paniniwala. Faith and trust. Ang isang deboto ay inaasahang magtiwala ng buo sa Diyos at sundin ang mga kautusan ng guro, spiritual teacher. Ang ganitong pagtitiwala ay parang sa isang bata na walang pagdududa. Isang kaisipang makikita rin sa Mateo 18:3. Pangatlo, pagiging dalisay, purity. Itinuturo ni Prabhupada na ang dalisay na kaisipan at puso ang mahalaga sa paglapit sa Diyos at kailangan itong iwasan ang pagmataas o kayabangan, katulad ng pagiging bata na walang masamang intensyon. Ang deboto ay hinihikayat na mag-isip at kumilos ng may kabutihan at dalisay na hangarin. Pang-apat, pagpapasakop, surrender. Katulad ng isang batang sumusunod sa mga magulang ng walang pag-aalinlangan. Itinuro ni rin ni Prabhupada ang kahalagahan ng surrender o ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos, ang pagiging katulad ng mga bata. Sa Kristiyano, pananampalataya at ang surrender sa Bhakti Yoga ay parehong nangangailangan ng ganap na pagtitiwala at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Katulad ng isang batang umiiyak na hindi pa makakapagsalita, nararanasan niya ang lahat ng hirap sa buhay. Umiiyak siya, halos hindi makahinga dahil sa pag-iyak. Binuhat siya ng kanyang ama at sa loob lamang ng 10 segundo, tumigil na ang kanyang pag-iyak. Pagkalipas ng 1 minuto,
humupa na ang kanyang pag-iyak, lahat ay parang ayos na. Isipan mo ito ngayon. Kung ang mga problema mo ay nagpapaiyak sa iyo, gaano pa katagal bago ka humingi ng kanlungan sa ating dakilang Ama? Kung tayo ay aasa sa Diyos na tulad ng isang bata, magkakaroon tayo ng pananampalataya at malalim na ugnayan sa Kanya. Yan naman ang katuruan ni Siddha Swarupananda Prabhupada. Haribol.